Ang mga lalaki, mahilig sa mga sorpresa. Totoo yon. Pero hindi lahat ng sorpresa na ginagawa niya sa'yo ay masaya. Minsan, masakit. At sobrang nakakalungkot. Alam mo yung ipaparamdam niya sa'yo na parang isang fairy tale ang love story nyo. Na parang walang katapusang ligaya. Yung napaka-perfect at wagas yung pagmamahal niya sa'yo. Pero magugulat ka na lang na isang araw ay bigla na lang siyang magpapaalam na hindi mo alam kung ano ang dahilan. Wala kang kamuwang-muwang dahil ang alam mo ay okay ang lahat. Dahil ang sabi niya sa'yo ay mahal ka niya. Kaya kampante ka na hindi siya lalayo sa piling mo. Pero mali pala. Eto lang sasabihin ko sa inyo. Alam ko nagiging emosyonal ka na. Pero dapat, sampalin mo muna yung like button and mag-subscribe ka na rin kung gusto mo ng mga ganitong content. Ako nga po pala ang inyong Kuya Reg and welcome po sa aking YouTube channel. At eto na ang mga rason kung bakit ka iiwan ng isang lalaki kahit mahal ka niya. Number 1. Takot siyang mawalan ng kalayaan. Takot pa siyang lumagay sa tahimik o hindi pa siya handa para sa next level ng relasyon nyo. Siyempre ikaw na babae, alam mo yan sa sarili mo kung siya na ang gusto mong makasama habang buhay. Kaya nababanggit mo na sa kanya ang tungkol sa kasal, magiging anak, pag-aasawa. Pero iniisip niya na wala pa siya sa ganung level dahil hindi pa siya handa at hindi pa siya nagsasawa sa buhay binata. Dahil alam niya ng pag-aasawa hindi basta-basta. Takot pa siya sa maraming responsibilidad. Takot siyang hindi magawa yung mga dating ginagawa niya. Dahil sa tingin niya magiging limitado na ang mga galaw niya pag may asawa na siya. Hindi na siya basta-basta makakapag-inom kasama ang tropa. Hindi na niya basta-basta mabibili ang luho niya. Takot siya na wala na siyang kalayaan. Kaya ayan, lumayo siya. At oo, mahal ka niya. Pero mas nangingibabaw yung takot kaysa sa nararamdaman niya sa'yo. Kaya wala siyang magawa kundi iwan ka. Number 2. Naboboring na siya sa relasyon nyo. Responsibilidad yung dalawa para manatiling exciting ang relasyon nyo. Hindi pwedeng si lalaki lang or si babae lang ang gumagawa ng paraan para hindi maging boring ang pagsasama nyo. Pero kung wala kang pakialam sa mga ganyan at paisi-isi ka lang dahil sa sobrang tiwala mo sa sarili mo at sa pagmamahal niya sa'yo, kaya wala kang ginagawa dahil kampante ka eh. Eto ha, kung mapapansin mo sa kanya na lagi siyang late kung umuwi, or mas gusto niyang mag-stay ng matagal sa labas kaysa sa bahay nyo, kailangan mo ng kumilos. Dahil pag tumagal na ganyan, baka mawala siya sa'yo kahit mahal ka niya. Dahil baka mas may mahanap siyang iba na mas exciting kaysa sa'yo. Pero kung napaisip ka sa sinabi ko at ayaw mo mangyari yon, may mga pwedeng gawin para mabuhay ulit ang relasyon nyo. Lumabas kayo, mag-date kayo, manood kayo ng movies na magkasama. Mag-try kayo ng mga bagong posisyon sa kama. Seryoso yon. Isorpresa nyo ang isa't isa. Bigyan mo siya ng regalo kahit walang okasyon. At marami pa dyan na pwedeng gawin. Try nyo para mabuhay ulit ang relasyon nyo. Dahil mahirap nang ibalik yan kung kailan huli na. Number 3. Bungangera ka. Lagi kong sinasabi sa mga vlog ko na ang mga babae minsan kaya nagiging bungangera ay dahil din sa mga pasaway na mister o kaya dahil pagod or stress din sa bahay. Pero meron talaga yung mga iba na laging binubungangaan yung mga asawa kahit sa mga simpleng bagay lang or minsan kahit walang ginagawa si mister, dakdak pa rin ng dakdak si misis dahil alam niya na mabait at tahimik si lalaki kaya inaabuso niya ito. Eto ha, sobrang nakakababa sa aming pagkalalaki.
Lalo na kung sisigaw-sigawan niyo ang isang lalaki sa maraming tao na walang dahilan. Manliliit siya sa kanyang sarili. Mawawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. At lalong hindi niya magagawa yung mga bagay na pinagsisikapan niya. At kahit mahal na mahal ka ng isang lalaki, pag napuno yan, iiwan ka niyan. Lalo na kung may lalapit sa kanya at ipaparamdam sa kanya ang katahimikan at mamahalin siya ng tama. Sigurado goodbye ka na kahit mahal ka niya. At kahit pang Miss Universe pa ang ganda mo, kahit na yung ipinalit niya sa'yo ay wala pa sa kalahati ng ganda mo, hindi pa rin niya magdadalawang isip na iwan ka. Number 4. Lagi mo siyang kinukumpara sa ibang lalaki. Pag ang lalaki ay sinagot mo ng matamis mong oo, abot langit ng tuwa niyan. Dahil sa dinami-dami ng lalaki na nagkakagusto sa'yo, siya ang napili mo. Gustong-gusto ng lalaki na pinaparamdam mo sa kanya, na pinili mo siya, na siya ang gusto mong makasama, kahit na maraming pogi dyan na umaaligid sa'yo. Pero kung pinapamukha mo sa kanya na hindi talaga siya ang first choice mo, kung pinaparamdam mo sa kanya na napilitan ka lang na juwain siya, or kahit marinig lang niya tuwing nag-aaway kayo, Si Peryong na lang sana yung sinagot ko. Baka mas masaya ako, baka hindi kami lagi nag-aaway. eto ha, kung nagkakaganyan ka dahil sa luho or dahil sa pansarili mong kapakanan at kaya mo siya pinagsasabihan ng ganyan dahil hindi niya maibigay ang mga gusto mo, Eh di wow. sinasabi ko sa'yo, mapupuno din yan at iiwan ka din yan. Kahit na mahal ka pa niya. Pinili mo siya, dapat magtiwala ka sa kanya at tanggapin mo kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa'yo. Lalo na kung nakikita mo naman na nagsusumikap siya para sa inyo. Pero kung isa siyang batugan, babaero, sugarol, huwag ka nang magsasayang ng laway mo at huwag mo nang istresin ang sarili mo at iwan mo na yan. Number 5. Respeto. Sa relasyon, kailangan ang love. Pero hindi kailangan na puro love lang. Kailangan mo ding irespeto ang partner mo para lalong tumibay ang pagsasama nyo. Kung walang respeto sa relasyon, hindi kayo tatagal. Kailangan din ng lalaki na irespeto siya, gaya ng pagrespeto niya sa'yo. Pag ang lalaki nakaramdam na lagi mo siyang pinupuna, lagi mong pinapahiya, minumura sa maraming tao, hindi mo mapapansin. Unti-unting mawawala ang pagmamahal niya sa'yo. Pag hindi mo nirespeto kung ano siya, sigurado mawawalan siya ng interes sa relasyon nyo. At pag tumagal, iiwan ka niyan. Maghahanap siya ng babae na kaya siyang ipagmalaki at yung kaya siyang irespeto. Number 6. Hindi marunong sa pera. May mga nakikita akong pamilya na nasisira dahil dito. Parang ang babaw, 'di ba? Kung pera lang yung dahilan. Explain ko sa inyo. Oo, sabihin natin na mahal ka ng isang lalaki, kaya ayaw ka niya na mahirapan. Kaya siya yung nagtatrabaho at nasa bahay ka lang. Siya yung nagpapakapagod para kumita ng pera. Pero ikaw naman na misis, puro kasugal, gastos. Hindi mo pinapahalagan ang pinaghihirapan ng mister mo. Oo, sa una, hindi pa yung magko-complain sa'yo. Wala kang maririnig. Hindi niya uusisain yung mga ginagawa mo. Dahil mahal ka eh. Pero pag tumagal ang relasyon nyo, at nakaramdam siya ng pagod, at marirealize niya na lahat ng pagod at hirap niya ay napupunta sa wala, diyan na mag-uumpisa ang mga debate. Diyan na mag-uumpisa ang mga away. Hanggang sa unti-unti magkakalamat ang relasyon nyo. At pag hindi ka nagbago, kahit mahal ka niyan, iiwan ka niyan. Dahil nagsisikap siya para sa'yo, para sa relasyon nyo. Pero ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Number 7. Ang paborito nyong lahat. Ayoko na sabihin yung word kasi si YouTube magagalit na naman. Kulang sa labing-labing. Madami ako nababasa sa comment section
na kahit hindi ka mag-effort sa labing-labing nyo, kung mahal ka niyan, hindi ka iiwan yan. Mali yun. Dapat balance lang. Kung gusto nyo manatiling masiyahin at laging nakangiti ang mister nyo, ibigay mo yung gusto niya. Huwag kang boring. Ibigay mo yung mga pantasya niya. Dahil kung hindi, ikaw din. Baka sa iba niyang subukan. Oo, mahal ka niya at hindi niya mahal yung isa. Pero dun niya lang sinubukan. Dahil hindi mo ginagawa. At pag nasubukan niya, sigurado hahanap-hanapin niya. Hanggang sa mapunta na sa iba yung pagmamahal niya. Yung akala mong okay ang lahat, hindi mo alam may palihim na siyang ginagawa. Magugulat ka na lang isang araw. Bigla siyang magpapaalam. Hindi lahat pero karamihan ng lalaki ganyan. Lalo na kung yung mister mo ay mahilig sa labing-labing. Nako, Diyos mio, Marimar. Bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin na wag mong hintayin na mapagod siya mag-effort para sa'yo. Bago mo ma-realize na mahalaga pala siya sa buhay mo. Reg TV nga po pala, and gusto ko lang i-promote yung channel ng aking Mrs. Lindy Francia. Kung gusto niyo ng mga mukbang or mga good vibes na video, yung mga challenge na video, kasama ako, dalawa kayong mag-asawa, subscribe na kayo sa channel ng aking Mrs. Pinopromote ko lang. So yun, thank you in advance and salamat po sa walang sawang suporta. Thank you. I love you all. Sana happy tayo lahat and ingat kayo saan man kayo naroon. Peace and goodbye.